Kapuso, punasan po ang mga mata para sa susunod naming ipapakita. Baka kayo'y malito rin. Talaga namang hitik sa mga kakaibang species ang matatagpuan sa Pilipinas. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Tingnan mabuti. Alin sa mga dahon na ito ang naiiba? Ito ba? O baka naman ito? Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga riyan ay insekto? Ito ang species ng leaf insect na tanging makikita lang sa Marinduque. Isa sa nakahiligang kolektahin ng hobbyist na si Marco Lee ay mga kakaibang insekto. Since bata pa ako, may interest na talaga ako sa insects. Medyo nagka-internet na, nag-search ako mga cool insects. Tapos nakita ko leaf insect, parang hindi ako makapaniwala. Hayop to, ganun. Until na, yun, titignan ko lang siya. Parang dati dream lang talaga siya na, oy, makakaalaga kaya ako nito. Matapos magtanong-tanong sa mga kaibigan at maiproseso ang permits na kailangan, natupad ni Marco ang kanyang childhood dream na makapag-alaga ng leaf insect. Na-refer ako sa a guy named Eric Oria. He shipped me 30 eggs. Doon sa 30 na yon sa start, 6 lang yung nabuhay ko. That was 3 years ago. Tapos doon sa 6 na yon, pinarami ko ng pinarami per season. Inaral ko siya. Ayon kay Marco, marami kong mangitlog ang leaf insect, pero ilan lang ang kayang mapisa at mabuhay. Based on experience, once they mated, they lay around 10 to 15 eggs a day. 70 to 80% ang nag-hatch. Sometimes kasi iba nabubugok talaga or sometimes empty eggs ang tawag namin. Mukha man itong dahon ang kinakain ng insektong ito, dahon din. Pero medyo choosy ang mga ito dahil dahon lang ng mangga at bayabas ang natitipuhan. Daily, before I leave and when I get home, I mist their enclosure. Tapos every 2 to 3 days, nagpapalit ako ng leaves. Kahit hindi pa lanta yung mga leaves nila sa enclosure, pinapalitan ko na agad para they have fresher option. Partial shade, gusto nila yung may airflow, humidity, sakto lang. Kapag nasa wild, nagagamit ng mga leaf insect ang itsura nito bilang camouflage o proteksyon para hindi makain ng ibang hayop. Sa ngayon, 15 leaf insect na may iba't ibang laki ang inaalagaan ni Marco. Dapat alam mo na isang Pilipino ang nakadiskubre ng species ng leaf insect na ito. Siya ang butterfly breeder at insect hobbyist na si Eric Oria. By 2005, nagpunta ako sa bundok. Marami siyang guava tree. So nakakita ako ng isa, kinultured ko siya. Then by 2008, naka-acquire uli ako niyan. Nagparami ko siya hanggang 2010. Nag-iisip ako baka bagong species siya kasi dito sa amin sa Marinduque, talagang konti pa lang yung mga identified species. Taong 2008 nang sinuri ng mga entomologist ang mga leaf insect na pinaparami ni Eric. Dito na kumpirma na bagong species ang kanyang nakita. Ang endemic species ng leaf insect na Phyllium ericoriae na isinunod ang scientific name sa kanyang pangalan. Overwhelmed yung yung feeling ko na at least nakadiscover tapos sa akin ipangapangalan. Para sa entomologist na si April Marinay, importanteng maalagaan ang Phyllium ericoriae. Ang Phyllium ericoriae ay hindi peste, siya ay herbivore. Nakakatulong siya syempre sa balance na ecosystem pa rin. Let's be really judicious in converting lands into facilities na ginagamit ng tao. No? Yan kasi nag-uumpisa ang problema talaga ng imbalance ng ecosystem. Paalala na bawal ang basta-bastang mag-alaga at magparami nito. May kaukulang permits at proseso bago makapag-breed ng leaf insect at iba pang mga hayop. Napa-second look ka na rin ba sa leaf insect? Talaga namang nakatutuwang pagmasdan ang kanilang kulay at itsura. Ang mga endemic species gaya ng Phyllium ericoriae, patunay na ang Pilipinas ay kanilang tahanan na dapat pangalagaan. Ako, si Mark Salazar, at yan ang kwentong dapat alam mo. Dating